Yung paulit-ulit na pangako, yung paulit-ulit na paasa, at yung paulit-ulit na ginagawa kang tanga, yun ang dahilan kung bakit yung ating pusong mamon ay nagiging pusong bato. Hello, ako na naman ito, mga langga. So, mga langga, dahil sulo ko ang bahay, kaya may oras tayong mag-vlog-vlog. Usapang konsensya tayo ngayon. Noon, puno talaga ako ng konsensya, no? Kasi yung aking i-share, ito, base sa mga naranasan ko din, no? Mga natutunan ko sa aking mga karanasan. habang nagta-travel tayo sa buhay. Importante kasi yon yung so araw-araw na pamumuhay natin, pinaka-importante, meron tayong natututunan. Kasi pag meron kang natutunan sa isang bagay, may apply mo rin yun sa buhay mo para mag-improve, 'di ba? Mag-improve ang buhay mo. Ako noon, maano talaga, yung malambot ang puso ko pagka may nagsasabing walang panggatas yung anak ko, puputulan ako ng kuryente, baka pwedeng manghiram, no? Babayaran ko sa ganitong araw, babayaran ko sa ganitong oras, mga ganon, no? Marami akong na-encounter talaga na ganyan, mga kapitbahay ko, kasi kung saan ako nakatira eh. In PA kasi ako, wala akong sariling address. Noon illegal ako eh. Walang sariling address kasi walang sariling bahay, no. Nag-uupa lang. So, pag nag-upa ka, kahit saan ka talaga titira, pag hindi mo na magustuhan yung inuupahan mo, so lilipat ka na naman sa iba. Pero ngayon, legal na ako kasi may sarili na akong bahay, no. Thank you, Lord. So, ayun na nga. So, dahil sa ganun palagi, malambot ang puso ko. So, binibigyan ko talaga yung lumalapit sa akin. Kahit panggastos ko na yun, ibibigay ko pa. Kasi, siyempre, pag nangako kasi, pag nangako, naniniwala talaga agad ako. Kaya nga, nabula ako ng asawa ko di. Joke lang. So, ayun na nga, mga guys, no. Ang nangyari, hindi pala ganun, no? Hindi pala ganun yung pag pinangakuan ka, tutuparin. So, nakaka-stress yung pangakuan ka pero hindi naman tinutupad. So, ganun paulit-ulit na pangako, paulit-ulit na paasa, so paulit-ulit na kabiguan. dahil sa paulit-ulit na yun, so minsan tinanong ko yung sarili ko. Kasi ang goal ko lang naman is tumulong din, 'di ba? Yun lang naman ang gusto ko, yung makatulong ka din sa, kasi pagka lagi mong kausap, lagi mong kapitbahay mo eh, di ba? So parang magiging close na kayo. So, hindi kagandahan lang dun. Hindi lahat ng kinakausap ka eh kinakaibigan ka talaga. Yung iba, kinakausap ka lang kasi para utangan ka, no? Tapos pangakuan ka, tapos dumating yung point na hindi ka nakilala pagka nakautang na sa'yo, hindi ba? Isang bisis yung huling pinautang ko, walang tubo yun. Naisip ko na hindi lahat talaga ng lumalapit sa'yo eh bibigyan mo. Kasi pag puro tayo bigay ng bigay, no? Bigay ka lang ng bigay sa lahat ng lumalapit sa'yo. So, kaya sila nagkakaproblema ng ganun dahil hindi sila marunong humawak ng pirang pinagkakitaan nila, di ba? Karamihan kasi sa mga tao ngayon, no? Porke may malalapitan, may mauutangan, hindi na marunong magtabi ng pera. Pagka may hawak na pera, one day millionaire na, no? Yung iba nga mangungutang pa yan para lang pasikat, di ba? Magpo-post pa yan sa social media. Sasabihin, deserve ko to, di ba? Kasi minsan yung sobra tayong maluwag
sa kapwa natin. Hindi ko sinasabing masamang mangutang, hindi rin ko rin sinasabing masamang magpautang. So mas maganda yung kilalanin din yung sino yung pauutangin natin, kasi hindi lahat ng tao mga responsable. Maraming mga irresponsableng tao. Ngayon pag nagpapadala ka sa damdamin mo, o nauuto ka, magbumuka ka talagang tanga. Yun talaga pinaka natutunan ko sa buhay. Kaya ngayon, ang puso ko ay dati, ang dating pusong mamon ko ngayon ay nagiging pusong bato. Ngayon, kinikilatis ko na talaga yung tao. Lalo na mahirap ang buhay, no? Tapos magbitaw ka lang ng magbitaw ng pera. Pagdating sa pera, dapat wais talaga tayo, kasi sa panahon ngayon tukso talaga ang pera, no? Kaya yung iba, hanggat may mautangan, gastos lang yan sila ng gastos, no? Kasi iniisip nila na mayroon silang mauutangan. So kailangan kukontrolin din natin yung mga taong lumalapit sa atin, di ba? Kasi pagka puro tayo bigay ng bigay, hindi rin sila matututo sa buhay. Kasi iniisip nila lagi, pag nauubusan sila, ayun kay, di ba? Mauutangan kay, malalapitan kay. So sila, sige lang sila ng sige. Deserve. Ganun lang yan sila sa social media. Deserve ko to, di ba? So kung bigay tayo ng bigay, hindi natin sila natutulungan, no? Mas lalo natin silang binabaon sa paulit-ulit na buhay nila, yung nabubuhay sila sa puro utang na lang. Yung mga taong takot mangutang o takot sa utang, hindi yun mangungutang ng malaki, dahil takot yun na hindi sila makabayad. Parang ako lang yan. Yung mangutang anang sobra-sobra sa ating kinikita. Kasi hindi lang ikaw ang ma-stress sa kakabayad, sa kakahanap ng ibabayad, pati yung inuutangan mo may stress din, di ba? Minsan nga yung iba pag mag-birthday, mangungutang pa para lang may panghanda sa birthday. Maling-mali yun eh. Kung wala kang panghanda, di wala kang panghanda, di ba? Pag nagkapera ka, saka kapag maghanda, pwede naman yun belated na lang na celebration. Happy na mo, tapos stress later ka na kasi mangutang ka, ibubungga mo, tapos sa singilan na mag-away-away na kayong mag-asawa kasi wala kayong mga pambayad. Kawawa din yung inuutangan nyo. Dapat practical tayo, no? Hindi na uubra yung bonggisyos na mga kaugalian, kasi okay lang yung magbonggisyos ka kung mayroon ka naman talagang paghanda, pero kung wala naman, mangungutang ka lang, wag na, di ba? Binibigyan mo lang ng problema ang sarili mo, di ba? Okay lang yung maging simple lang. Walang namamatay sa simple, di ba? Mas maraming yumayaman sa simple. Yung ibang mga mayayaman, mga simple lang, di mo halatang mga may pera kasi mga simple lang sila. So, ganun lang, no? Simplehan lang natin ang buhay. So, kaya, mag-subscribe na kayo. Pindot-pindutin nyo na yung subscribe button, no? Para lagi kayong updated sa aking mga video. Shoo!